Actually, after nung scene namin, matatanggal na yung plaster that time. Naman ko talaga. Siyempre, nakakailang siya. Pero sabi ko, go lang. Ano yung ginawa mo? Bakit siya tiningasan? Wala pa nga akong ginagawa eh. Ayun nga, hinalikan ko pa lang yun. Sabihin na lang natin pagdating sa eksena yung talent ko. Kaya ko magpatig sa pamamagitan lang ng halik. What's up mga Skynam? Welcome to another episode of Tio Bray Podcast. At syempre, magandang episode na naman ang ihahatid ng paborito niyong Tio ngayon. Pero bago ko simulan ng podcast, syempre maganda mag-subscribe muna kayo dito sa channel. Dahil kasi para mas lumaki yung audience natin. Pag lumaki yung audience, syempre mas lalaki din yung mga guests natin at mapapaganda natin ang ating programa. Shoutout nga pala sa Tritone Studios and Tritone Entertainment. Huwag niyo rin kalimutan mag-follow sa Tio Bray Podcast sa Spotify para mapakinggan nyo rin ang mga usapan nito sa inyong kotse habang traffic. Siyempre, napaka-importante ngayon. So ngayon, ipapakilala ko na ang guest natin. Ang guest natin, siyempre, isa sa mga artist ng T-Bone. Lumalabas na streaming app. Tumadami ngayon ng mga kalaban, di ba? Yan, T-Bone X, di ba? Tapos at the same time, matagal na rin siyang nag-streaming. So ito, napaka-sexy, napaka-mainit na natin ngayon. Guest, diba? Ipapakilala ko without further ado, syempre si Ella Valdez. Yan. Hi everyone, I'm Ella Valdez. Catch me on T-Bone X soon, streaming. Yan, T-Bone X, diba? Okay, so Ella, gaano ka na, ilang taon na ngayon? Ilang taon ka na? Pwede bang hindi i-reveal yung age? Pwede mo na may reveal, pero pwede rin hindi. I'm 25. 25. Yes. Naku, bata pa, nahihiya kang Okay, single ba taken si Ella? Single. Okay, single. Alright. So, ngayon, gaano ka nakatagal nasa industriya? Ito, actually, sa sexy scene, second time pa lang, actually. Second time. Yeah. So, saan ka talaga nag-start? Start sa kabila Nag-start ako sa kabila. That's my first time. Pero hindi ako nagtuloy. So ngayon, Why T-Bone X? Kasi first of all, kay T-Bone kasi ako nag-start, which is nung social media pa lang. Sa kanila ako mag-start ng acting. Then sila yung nag-boost ng self-confidence ko. So sa kanila talaga ako nag-start. So nung nalaman ko na magkakaroon na din ng T-Bone X, so nag-go na ako kay T-Bone X. Okay. So mga nakakailang scenes ka na kay T-Bone X? Nabibilang mo ba? Or... Kay T-Bone X, oo, bilang. Siguro 3 times a week yung shoot, ganun. Then sa isang araw, siguro I think 2 to 3 story. Like that, yes. Okay, sa isang talagang araw, 2 to 3. BBM, bembangan talaga malala. BBM, ang bembangan. Yes. Grabe. Okay, so 3 times a day ka nagsushoot ng Karaniwan ba doon, bakbakan na scenes? Oo, pero syempre may story siya. Pero syempre lamang yung BBM talaga doon. Which is, bembangan talaga siya as in, super. Okay. Syempre nung una, medyo naiilang ako. Lalo na mga kapatid ko na yung kasin ko sa T-Bone. As in, pamilya ko na sila. So nung tumagal-tagal, yun, naging komportable naman ako. How do you prep for a scene? Like for example, alam mong bembangan to. How do you prep? Kinakausap ko yung co-actor ko. Na sinasabi ko sa kanya na ito yung restriction ko, ito lang yung pwede mong gawin sa akin. Tapos kung tinatanong ko din siya kung ano yung restriction niya. Usually kasi sa lalaki wala naman silang restriction So sa aming babae kasi meron na. Like, bawal i-touch to, okay lang kiss dito, pero this is my restriction kasi. Bawal i-touch? Yeah, okay. much better kasi na sinasabi mo sa co-actor mo yung restriction mo para pag nandun na kayo sa eksena, walang conflict. Kasi mamaya, hindi mo sinabi restriction mo, biglang na-touch, mamaya magalit ka, diba? So, much better na i-open mo yung restriction mo. Tsaka nadadala sa scene. Nanadala ba? Totoo? Ako kasi, parang, never ako nadala sa scene as in. Parang pag after ng scene, pagka-cut, wala, tropa ulit. Parang walang something. Never akong nakaramdam ng intense. Ay, meron isa pala, isang tao lang, na hindi ko siya kasi ka-close. Okay. As in talagang first time ako nagbato ng halik talaga.
Which is yung mga When you say nagbato ng halik, anong halik? Paano like yun? yung talagang ganon. Paano baba mo? May dila? May Oo, may dila talaga. First time yun. Bakit? Parang sabi ko, hindi ko naman tropa to. Bigay ko na yung best ko dito. Doon, first time Lumaban. Oo, syempre. Lumaban. Oh. Matig na nga namin nakalimutan, naka-plaster kami. So, ibig sabihin, type mo din si Guy? Noon lang, sa shoot lang. Kasi ang ganda ng story namin. Pero after nung shoot, till now, tropa kami. Pero yung Guy na yun, anong naramdaman mo sa kanya? Tinigasan ba? Ano? Actually, after nung scene namin, matatanggal na yung plaster that time. So, naramdaman mo? Naramdaman ko talaga. Siyempre, nakakailang siya. Pero sabi ko, go lang, bigay ko yung best ko. Ano yung ginawa mo? Bakit siya tinigasan? Wala pa nga akong ginagawa eh. Ayun nga, hinalikan ko pa lang yun Okay. So, paano ba kaya kapag mas more than that, diba? So, wala na, finish hinalikan na. mo pa lang. Okay, dako. Matindi pala to si Ella, guys. Sinaulian ko pa lang siya ng halik nun Oo. Pero, okay. Let's talk about your previous, diba? Your previous. Totoo ba na yung naririnig kong mga na may mga, halimbawa, may yung politics sa trabaho, sa meron ba? Meron. Okay. Actually, may nag-offer na before, nung nag-start pa lang ako. Siyempre, baguhan pa lang ako, wala pang idea sa gantong eksena. So, may times na nag-offer na, gusto mo ba mag-lead? Bibigyan kita ng lead role mo, tapos... Sino to? Director? Sabihin na lang natin na it's either director or something prod, ganon. Like that. Basta... Malamang director yan. Basta doon na lang umiikot. Like sabi niya, gusto ko before ko ibigay sa itong project na to, may mangyayari sa atin, magiging girlfriend kita. So straight talagang may mangyayari. Nung una, ang chat pa sa akin niya, bago pa lang kasi ako, sabi niya, nakikita niya na kasi hubadera talaga ako social media. Sabi niya, kaya mo ba mag-sexy role, mga Betsy? Sabi ko, actually, wala pa po akong experience. Inaya ko mag-dinner. So, gusto ko naman siya, nakilala naman siya as professional, ganito. So, meet kami, dinner, ganyan. Tapos, inopera niya ako. Gusto mo ba mag-artist? Ganyan. So, nag-go ako. Tapos, bigyan ako ng kondisyon. Bibigyan ka din ng lead role. I will give you allowance monthly. Then, you become my girlfriend. Pero, pag gusto ko may mangyari sa atin, magkita tayo, gagawin mo yung gusto ko. So, ang nangyari, mabibigyan ka ng project, kapalit yung katawan mo. Kapalit yung dignidad mo, diba? So, for me, sabi ko, wala. Nag-back out ako kasi gusto kong makilala as a sexy star. Galing sa talent ko, hindi dahil sa pagbibenta ng katawan ko. Which is no judgment naman sa lahat. Sa mga ibang artist, syempre, di natin masasabi. Pero for me kasi, ayun na nga yung trabaho me. So, dapat, pag nasa trabaho ka, trabaho lang. Pag nasa labas ka ng trabaho, be yourself. Okay. Being a sexy star, sabi mo, may talent ka. What's your talent? Masasabi mo, talent? Ano yan? ano yung mga talent mo? Talent ko? Sabihin na lang natin pagdating sa eksena yung talent ko. Kaya ko magpatigas sa pamamagitan lang ng halik. Paano? As in, halik pa lang Halik pa lang nadadala na yung eksena ko. Wala pang touch yun. Wala pang something romance. As in, halik pa lang talaga. So, hindi ko alam kung bakit sila mabilis tigasan pag ganun. Hindi ko sure. So, si Ella, ibig sabihin, halik pa lang, ulam na? Yes. Parang hindi ako naniniwala. Parang alam mo yung Tio Bra, yung something na halik pa lang, lalabasan ka na. parang hindi ako naniniwala. Parang Steve, tingin nyo guys, comment nyo. Parang Steve, no? Parang sa akin, tingin ko, kailangan may patunay. Pagka masyadong curious, pwede mo namang itry. Mahirap yan. Sarap talaga maging Tio Bray. Mahirap. Okay. So, ngayon, aside sa director, meron pa bang mga ibang indecent proposal na nangyari? Meron. Actually, may actor nga Oo. Etong actor na to, na-meet ko siya. Ay, pwede bang isang malaking clue? Pero hindi ka magbabanggit ng pangalan. Basta nag-viral na siyang may scandal Ay, ano to? Teka lang, yung edad. Gusto ko malaman. Ano yung edad niya? Siguro mga na to, mga 40 or 50 na. Nako. Basta nag-viral 90s, na siya. sikat na 90s, no? Oo, sikat. Ay. Sikat din yung tatay niya. Ay. So, sikat talaga. Kilala ko na, okay. Sige, kwento mo yan. Ano nangyari? Sabi niya sa akin that time, nakasama ko siya sa shoot.
So after nun, hatid niya ako, inopera niya ako. So as an actor, parang I treat him na like my brother na. So inopera niya ako, copy, ganyan. Next thing, kinuha niya IG ko. The next day, wala akong shoot. Sabi niya, gusto mo sama ka sa shoot? Sabi ko, may talent fee ba yun? Ako kasi business-minded ako eh. Hindi ako magsasayang ng oras pag wala akong talent fee. Sabi ko kahit na ano, sabi ko sa kanya. Sabi niya, sige ako bahala sa'yo, ganyan-ganyan. E di, okay, sinamahan ko sa shoot. Pinakilala niya akong jowa niya. So, na-comment na lang ako para hindi siya mapahiya. Tapos, parang tatay ko na yun. Tapos after that, sabi niya sa akin, pinrangka na niya ako. Sabi niya, ayoko na magsayang ng time. Pwede ka ba? 50K, 1 hour lang. Sabi ko, anong 1 hour lang? Sabi niya, mag-check-in lang tayo. Tapos, syempre, kunwari, pa-inosente ako. Sabi ko, anong gagawin natin sa hotel? Sabi niya, mag-script read. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, ano tayo mag-script read? Sabi niya, mabilis lang to, ganyan. So, na-turn off na ako sa kanya. So, pag nag-shoot kami one time, nagkasama ulit kami sa shoot, parang ako pa yung nahiya, hindi siya. Kasi lumalapit pa rin siya sa akin. After no, nakala ko, nung pag-iwas ko sa kanya, iiwas na din siya. Pero ang nangyari, ganun pa din. Till na, actually, nung isang araw, nag-chat na naman siya sa akin. Hanggang ganun nga, nung nalaman ko na may nag-viral siya. Sakto nung time na tumanggi ako sa kanya, yun yung time na may nag-viral siya. Sayang After pala, 1 hindi week. ka nag-viral, Sayang, no? sana ako pala yun. Diba? Diba? Like, okay. Sabi ko, oh my God. So 50K hindi mo tinanggihan mo? Hindi. Ay, hindi ako naniniwala. Ella, totoo. Hindi talaga. Oo. Pero guys, comment nyo nga sino yung actor na yun. Tingin ko, gusto ko maghula kayo. Sige, diba? I will give 1K sa 5 winners na mananalo kung sino makakahula kung sino yun. Ay, nako. Patay, baka mag-commentan yan, Ella. Bibigay natin. Siyempre, dapat mahulaan nyo sa comment section ha. Ako mismo magbibigay ng prize ha. Yan. So ngayon, mga aside sa co-actor, sino pa? Mga nagbigay sa'yo ng indecent proposal? Actually, as of now, kinukuha kami sa mga events. Meron mga government, ganun, politics. Okay, pag government event, anong gagawin nyo? Yung iba, sinasama kami sa pamimigay ng mga flyers, ganun. Pero after nun, syempre, may ibang government talaga na hindi naman lahat. Pero may times na pag nagugustuhan nila yung model, na porkit na ganun, nakukuha nila sa ganun TF na ang work namin is to help them. Para mamigay ng flyers, mga candy. Pero after nun, pag dinner time namin mag-o-offer, lalapit sa amin yung assistant or bodyguard. Usually anong posisyon? Ano ba? Usually anong posisyon? Matatas na posisyon eh. Wala namang wala naman tayong babanggitin pangalan. Actually, mataas siya, sabihin natin na mga... Mayor, Gob, Congressman. Meron na ding mayor, tsaka Gob, mga ganun. Ay, okay. Meron. Interesado syempre. ko dyan. Magkano ang paano mga galawan? Pag Gov, ino-offer mo na yan, sabihin lang sa amin. Assistant? Sabihin sa amin assistant or bodyguard. Pwede ka ba 25K? Sabi ko, ano pong gagawin? Tapos na yung work kasi namin. Usually 6 to 8 hours lang kasi mga ambassador yung sa amin. Sabi ko, anong gagawin? Samahan mo lang siguro, magkakasino lang, gaganyan. So, syempre, 25K. So, that's called it's PR. Ayun yung tinatawag na clean PR. Sasamahan mo sila kumain na lang restaurant, mag-inom, or mag-casino. So, I tried that before kasi kilala ko yung Gob. So, sabi ko, sige, Gob, ganyan. 25K, diba? So, kasi dealer ako before sa Solier. Nag-work ako before as dealer. So, kinuha nila ako. Ako yung nag-asa sa kanila. Baharat. After nun, nanalo. Binigay sa akin 100. Tapos, eto na. Nung pagbigay sa akin ng 100, nagulat ako, sabi niya, eto yung susi nung room. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Uwi na kami kasi may shoot pa kami kinabukasan. Sabi, hindi, hintay mo na lang daw sa Gob. Alam mo na yun, kaya 100K yung binigay. So, syempre, nagulat kami. Sabi ko, hindi, kung ano na lang yung pinag-usapan namin. Uwi na kami. Tsaka that time, may boyfriend ako eh. Tsaka never kong nakita yung no judgment Yes, I do PR, which is yung, ayun lang, i-assist lang namin sila sa mga events, hosting. Ayun yung kasi yung definition sa amin ng PR. May tinatawag kasi silang PR, yun yung may na like, iba yung tingin nila sa ibang model na nag-PR gan. Which is, dalawa kasi yung klase ng PR. Which is yung PR, ay yung i-assist mo lang yung mga guests o sama mo lang sila mag-inom or mag-play ng casino. May PR yun yung check-in na ganun. So, pag ganung eksena, sabi ko, wala. Sabi ko sa kanila, ay, bigyan ko na lang kayo ng babae, gagan. Bigyan ko na lang kayo ng mga model, pero
Ganun lang to eh. Kasi kami dito, pagtingin kasi nila, once na nag-go ka sa ganyan, mag-go ka na nila, makukuha ka na nila. Diba? Lalo na may isang actor pa na kilala din. Excuse me. Nasa 30s pa lang siya. Tsaka may pangalan siya ngayon. Na-meet ko siya sa party club sa around BGC. Napera niya din ako. So, I can't imagine. Kasi idol ko din to eh. Can't imagine na pati pala siya as an actor, nagre-rent ng girl for that. So, nagulat ako. So, sabi ko, for me kasi parang naawa ako sa ganun. Kasi bakit, wala ba nagmamahal sa kanila? Like, ba't kailangan pa nila magbayad to do that something, diba? Para mag-make love, ba't kailangan pa nila magbayad? Wala pa nagmamahal sa kanila, diba? Mga ibang That's tao kasi ngayon gusto diba? fast track eh. Yeah. Parang yung ipang-date natin, ipang-Starbucks natin, ito na, tuwad. Yeah. Parang ganun, diba? Like, ayaw man ligaw eh, yung mga tao, diba? lalo na ngayon, Diyos ko, mga millennial, my God. Dami, super, lalo na. Tapos may mga, kasi like, nag-guest model din ako sa ibang party club. May nakikilala din ako mga actor. Like, pag cheers mo, syempre, makikipag-communicate kami. So, may mag-offer din na, pwede ka, mamaya pag-uwi, atid kita. Anong gusto kumain? Tapos ganun, tapos may na-encounter pa ako. Sabi sa akin, pag naging jowa mo ko, ibibigay mo yung lahat ng gusto mo. Sabi ko, red flag. Kasi I'm independent eh. So, I can provide what I need. So, sabi ko, kung ino-operan mo ako ng materials thing para sagutin kita, red flag. Kasi ang kailangan ko, partner ko in my future. Hindi ko kailangan ng lalaki magpo-provide ng needs ko kasi kaya kong i-provide yung needs ko. Well, actually, sa lalaki naman, okay. Normal naman talaga sa lalaking mag-provide. Yes, totoo It's yun. Naman yun. Pero Pero yung binibili mo, yung energy na binibili nangyayari, mo. parang naging barter yung nangyayari. Like, sagutin mo ako, bibilang kita ng ganito. Kasi bibilang kita nito. Mali. Diba? Pangit yun. Ang pangit. Tingnan parang binili mo siya. So, anytime na wala ka ng pera, pag gusto mo siyang bitawan, wala na, pera ka na, diba? Pero tingin mo, Ella, saan rooted yung lalaking mga ganito? Bakit may mga lalaking mga ganito? Sa tingin mo, ano yung basa mo? Siyempre sa tagal ng experience mo sa industry na to. Bakit? Sa akin, for me, bukod sa nagiging open-minded sila, kasi may mga friends na din ako na nagigets ko din bakit sila napupunta sa gantong situation. Kasi doon ko lang na-realize na hindi lang naman pala lalaki yung mga manloloko. May mga babae ding cheater. So may mga ganong lalaki kaya napupunta sila sa ganong situation kasi may fast din sila kaya ayaw nila mag-commit na mas gusto na lang nilang makipag one night stand, makipag-fling kasi may trauma din sila. The reason kaya ayaw na nila makipag-commit. That's my opinion. Tapos may pera ka. Yes. So gagamitin mo yun. Wala rin naman sa'yo, di ba? Kawawa din. Pero sa akin kasi pag hindi naman sa pero pag na-transcend mo yung, naayos mo yung, na-heal mo yung part mo na may realize mong hindi ka empty. Lahat ng kailangan mo, nasa loob mo as a guy. Hindi ka na hindi ka, I don't think bibili ka ng babae. Bibilin mo yung affection, bibilin mo yung love. Kasi hindi talaga siya nabibili technically. But, yet again, napaka-importante sa mga lalaki na kaya mo mag-provide. Yes. Kaya mong importante yung pera sa lalaki. Do you believe? Do you agree? Oo, syempre. Totoo yun. Kasi lalo na pag nagsama kayo sa isang bubong, lalaki talaga yung magpo-provide. Pero for me kasi, in the future, sa makikilala kong lalaki, hindi ko naman kailangan ng lalaking mayaman, which is, actually sa panahon ngayon, may sasakyan ka, may kotse ka eh. Diba? Green flag na talaga sa ibang babae. Ako kasi naranasan ko na yung hirap. Like ngayon, independent ako ngayon, tas breadwinner ako. So, sa makikilala ko in the future, hindi ko naman kailangan ng lalaking mayaman eh. Kailangan ko yung tatanggapin ako. Like, in my situation, sa trabaho ko. Kailangan ko yung malawak yung pangunawa, yung susuportahan ako. Tsaka syempre yung mamahalin ako. Okay. So you see yourself still doing sexy scenes kahit na meron ka ng partner? Ay, hindi. Okay. Ayun yung sinabi ko sa sarili ko na, kaya ngayon, pinapili din ako ng family ko syempre. Lalo na mga kuya ko, sobrang conservative. So pinapili nila ako, career or relationship. So as of now, pinili ko yung career ko. That's why ayoko din munang mag-relationship. Gusto ko i-enjoy ko yung life ko sa career ko. Then pag nagawa ko na, pag nandun ako sa level na okay na ako, nagawa ko na yung gusto ko,
na-experience ko na yung gusto ko ma-experience. Pag may nakilala kong tao, hindi ko naman nakikita yung sarili ko in the future na habang buhay eto ko eh. Pero kasi ako sa akin yun tama. Maganda yung sagot mo. Kasi ako ay hindi ko rin kaya being a guy. I don't know, may mga guys sigurong kaya yun. Pero being a guy, hindi ko rin kaya yung magiging girlfriend ko, magiging partner ko, nakikita kong sinisibasib on the screen. Yun. Diba? Parang, lalo na lalaki, alisin na namin maigo kami, technically. Technically, maano kami. Actually, hindi nga lang ego, territorial pa. Yes. So, ibig sabihin, ayaw namin ang sa amin lang. Parang same as babae. Ganon din naman. Ikaw ba, gusto mo rin ba yung Siyempre, partner mo? Hindi. Siyempre, like imagine. Nagmo-motorboat, gumaganon sa ano. Oh. Like imagine to you, Bray, kaya parang for me respect na. The reason then why I have restriction, kasi preserve ko pa rin to in my future partner. So, I can do sexy scene, pero eto lang. Lips lang yung kaya kong ibigay. Med scene, pero itong mismong main part, preserve ko talaga sa magiging partner ko. The reason kaya hindi so, rin hindi ako bawal hawakan? Yeah, that's my restriction. Sayang. Ayun yung pinakang restriction ko talaga. Okay. So, bawal hawakan, bawal i-kiss? Yes. Okay. Pero paano meron na bang lalaking binrake niya yung restriction? Actually, meron kasi sinabi ko sa kanya, parang nadala siya sa eksena namin, which is tropa naman namin. Like yung eksena, nahawakan niya to. Like, ginawa ko para mag-stop. Kinuha ko yung kamay niya, hinolding hands ko sa kanya. Tapos yung isang kamay naman niya. So, yung tawa ko, yung inis ko, napunta sa tawa. Kasi natawa ako. Kasi tropa ko siya, parang kapatid ko na. Tapos sila direct din, parang natawa na lang din sila. Kasi yumuuna lang ako, hindi ko na-taste yung tawa. Kasi restriction ko siya Tsaka the reason din, bakit restriction ko to, ito yung ito yung weakness ko. Ay, alam na. Alam na. Yung weakness ko talaga, lalo na pag natatouch ka nalilik, wala na. Finish na, di ba? Matanggal na yung plaster. Alam na. Alam nyo na, guys. So, kaya ito talaga yung restriction ko. Okay, hindi ka naman nagalit dun sa guy? Hindi naman. Kasi nag-sorry naman kagad siya. Actually, uwian na kami, sorry pa din siya ng sorry. Nadala. Tsaka tropa ko yung kasi yung girlfriend niya. So, duda ko yun, style yun. Style mo. Sabi nila sa panahon ngayon, hindi daw totoo yung magkaibigan yung babae at lalaki. Totoo. Diba? Well, meron. Bilang? Meron. But yet again, pag meron kang, I guess meron kang girlfriend or meron kang boyfriend, magkakaroon na ng restrictions yan. Siyempre, magkakaroon ng boundaries. Yes. Hindi na pwedeng like, for example, kung dati, yung kaibigan mong babae, nahahatid mo na kayong dalawa lang sa kotse, hindi na pwede yun. Are you agree? Or yes, ano? oo naman, syempre. Parang respeto na yun sa girlfriend Like, nangyari kasi siya sa akin, Tio Bray. Sa first relationship ko, ayun yung 8 years, talagang super minahal ko. First ko sa lahat. First BBM ko, first love ko, first crush ko. Like, dumating sa point, ang masaklap nun is LGBT talaga siya. Hello, cheers. Ayun yung pinakang nagbigay sa akin ng trauma. Kasi yung tropa ko is, Becky siya. Tapos boyfriend ko, diba? So, can imagine na, pumapayag ako sa point na tabi-tabi kami matulog. Like, hindi ko alam na may something na pala sa kanila. It's all about money. So, pumatol sa Becky? Yes. Si Guy. Okay. Sa tingin mo, mahal niya si Becky or? Nung una, I think, siguro kasi tumagal sila ng taon. Pero nung lately, parang na-feel ko na hindi Kasi nung wala ng pera si Becky, iniwan na niya. Diba? So, yun yung pinakang trauma sa akin. Tapos nung naghiwalay sila, Tio Bray, bumabalik sa akin. Tapos alam mo, nalaman ko, nung time pala nag-date kami, yung namin, yung pang-mansari namin, yung perang yun, galing dun sa bakla. So parang imbes na magalit ako sa bakla, parang naawa pa ako. Nagamit pa siya. Diba? So wala, pinaubaya ko na lang. Then yun. Actually, pagdating sa cheating, madaming babaeng nagagalit sila dun sa, like for example, sa third party. Without them realizing it's all the fault of the guy. Yes. Kasi kung hindi naman umaksyon si guy, the third party wouldn't exist in the first place. Tama? Hindi, for me kasi, Tio Bray, may dalawang klase kasi ng third party Yung isang third party, ayun yung alam mo nang may partner, pina-force mo pa din. Meron naman na
Pero biktima kasi, ka din, kung diba? hindi pumapatol, hindi ako nag-reply. For example, ako yung guy, hindi ako nag-reply, hindi ko inaano, tingin mo tutuloy pa rin ang pag-pursue yung third party? Mali mo naman, busy or nasa work, di ba? Hindi. Ibig sabihin, hindi rin po So pursue sa bagay, yun. hindi, choice kasi nila yun eh. Oo. Siyempre, Choice nung nung may relasyon. Yes, totoo yun. Like, ewan ko ba, Diba? bakit hindi sila makontento? Which is, ganun din naman sa babae. Meron din naman hindi makontento eh. Yung iba, 3 yung boyfriend. Yung iba, 5. Tingnan mo, nauubusan kami. Oo. Diba? Diba? Like, both lang. For the girl and boys, there's a lot of cheater talaga. Pero hindi nauubos yan. Hindi talaga. Yung mindset mo kasi pag sinasabi mo nauubos na, gagalaw ka dun sa scarcity mindset eh. Pero there's always more for everyone. Pero yung taong tama para sa'yo, hindi mo kasi mamimit yun hanggat hindi mo naaayos yung sarili mo, hanggat hindi mo nabibigay yung pagmamahal na hinahanap mo sa ibang tao, sa sarili mo. Totoo naman. Parang ganun. So, ganun siya. So, as soon as hindi ka naghihil, ang mamimit mo, ganun ding tao. Di ba? Okay, so, ikaw ngayon, being Ella, syempre, dahil mo rin kalokohan before, di ba? Nasubukan mo na bang gawin in public? Ay, hindi. Hindi pa? Never. Never sa kotse? Never sa Never? Corny? Never, as in never. Mhm. Never ko na-try sa kotse. Never ko na-try. Wala. Never Wala ka talaga. pala, kala ko Kasi sa matindi ka nature eh. ko nagawa. Ano nature? Saan ba yun? Eh, di ba public yun eh? Yun Oo, din yun eh. syempre doon kasi kami lang yung tao. Kasama namin kuliglig tsaka mga alitap-tap. Saan nature? Sa sa Daranak. Daranak po, sa Tanay Rizal. Ayun naman yung first boyfriend ko. Parang nakapunta lang ako doon. Actually, ayun yung time na Buti first hindi kayo ko. na-engkanto, mga... Hindi. Ano ba? Sabi sa afternoon, nilagnat ako, nagpatawas ako. Pwede mo magsabi ng bad words dito? Sabi sa akin nung matatawas, B, hindi ka nabate, kay natite. Kasi kinabukasan nagkasakit ako, so nagpatawas ako, nilalagnat ako. Kasi yun yung first Saan time nyo ko. ginawa? Sa falls mismo? Oo. First, actually wala sa plano yun eh. Pero magti 3 years na kami nun before may nangyari sa amin. Ay, yung first boyfriend ko. Okay. Paano? Ang bato dun? Paano? Nasa tubig kami. Nakatayo. Oh, parang ganun. Like, nasa tubig kami nun. Hindi ko alam eh. Basta nangyari na lang siya as in super bilis. Tsaka ako yung tipo ng sexy star na walang hilig sa sex. Di ako naniniwala. Wala talaga. Baka hindi ka pa nakakatikim ng todo masarap. Hindi, pero lahat ng adventure sa ex ko, sa first love ko, lahat nagawa ko. Parang siguro naging base ko na lang na I will give my best to someone I love. Nasubukan mo na ba yung nakasubo ka na ng Big O? Ayun lang, di. Yun. Ayun yung pinakang sinasabi din sa akin ng barkada ko na, may iwan ka ng lalaki. Kasi ayun yung pinakang ko eh. Hindi ko pa, isang beses ko lang din siya na-try. Doon lang din sa ex ko. Hindi, when I say Big O, it's orgasm. Nasubukan, nakatikim ka na ng orgasm, hindi pa. Hindi nga, kasi hindi ko pa din natatry yung buko juice. Hindi. I mean, para sa'yo, ikaw yun. Kaya hindi mo na-enjoy. Pero pag Siguro. natikman mo yun, mahihilig ka. Sino ba Yun ang masasabi magpaparanas? ko. Oo, naku po. Ang masasabi ko lang, ang makakapagparanas lang sa'yo niyan ay 35 pataas. Yan lang. Yung mga ganong Yan age. lang, oo. Actually, ganun yung mga yung mga type ko sa lalaki. Mga 30 ahead. Ano yung pinakamatandang threshold na willing mong patulan? Dress ko, 39 to 40. Okay, 39. Mga Tito Locks kasi talaga yung type ko 39 to 40. Nako, sayang. Hindi na ako pwede. 45 na ako eh. Oo, hindi na. Sayang. Ayun yung mga type ko sa lalaki, kasi gusto ko yung mga mature. Gusto ko yung talagang nagbibigay ng lesson sa akin. Ayoko magjojowa kahit kay dad ko. Ayoko. Kasi mamaya ako pa yung magdala ng relationship namin. Like, di ba? Bibihira na yung mature ngayon sa mga kabataan. Tsaka ang bata, late mag-mature eh. Tsaka yung mga kabataan ngayon, Tiyo Bray, gusto lang nila puro sex.
Tapos kapag di ka pumayag, may iba ka na, may ganyan-ganyan ka na, di ba? Mababaw yun. Well, actually, ako rin naman nung kabataan, ganun din. Pero, ibig sabihin, ang lalaki late mag-mature. So, if you want a mature guy, kailangan nasa edad talaga eh. Kasi nga, again, sasabihin ko, ang lalaki, nagmamature siya through experiences and pain na naranasan niya sa buhay. So, pagka yung easy ang life ng lalaki, hindi pa matured yan. Pero pag madami na siyang pain na pinagdaanan sa buhay, that's the time na nagmamature ang lalaki. Okay, so ikaw, ano yung based sa mga mga nagiging partner mo, okay, si Ella Valdez ba, saan siya sinasabi ng mga nagiging boyfriend niya, saan siya magaling? Saan ako magaling? Mag-alaga. Cover mo naman, mga alam mo yung tinatanong ko eh. Hindi, bukod sa siguro saan ako magaling? Ano ba? Parang sa lahat naman, maliban lang sa pinakamagaling, sige na nga, ito na magaling ako sa top. Okay. Magaling ako sa top. Yung sinabi mo pag sa top, gaano katagal nagtatagal si guy? Diyos ko, wala pa. Siguro mga 1 minute, 2 minutes lang. Sasabihin niya, dahan-dahan lang, malapit na ako. Like, alam mo yung to the point, nakakaumpisa ko pa lang. Tapos sasabihin na niya, dahan-dahan lang kasi malapit na ako. Wala na. Parang ako hindi nawala ng gana. May technique doon Mag-iisip ka dapat ng bayarin para hindi ka mag-iisip ka ng mga Meralco-bin, mga ganyan. Para talagang hindi mo masyadong Yan ang mga technique. Di ba? Only legends know. Di ba? Mga tito, comment nyo. Tama yun. Para mag-iisip na mga ganon. Oo, mag-iisip ka ng mga bayarin. Hindi kasi, Tia Bri, kaya parang nadodouble yung init na bibigay. Kasi pag ako na yung nag-top, grabe na yung kaya nga tawag sa akin electric baby. Bukod sa may tattoo ako dito, talagang parang si Pikachu magta-thunderbolt pag nandun yun sa top. Dapat pala yun panghuli. Para yes. Talaga Para Pero si Ella, anong favorite position ni Ella? Favorite position ko, ako yung nasa top. Yung pa din? Okay. Tapos sinabi mo na kanina, kahinaan mo ito. Oo, ito talaga, as in. Okay, nako. Okay. Kaya sabi ko pag nag-shoot kami, pero may nakasin na pala akong nalikto, tsaka pero babae. Okay. So ano nangyari? Ito nangyari, first time yun. Sabi ko, Direk, okay lang po sa akin, basta girl. Sabi ko, okay lang. Shit, Tio Bray, alam mo yung pag-lick niya talaga, like, totoo yung ungol ko. Babae. Babae yun Pwede mo manggitin to. Oo naman. Siyempre, ang baby girl ko, si Pia Montes. Okay. Sexy star din to. Tapos, pag-lick ko sa kanya, sabi ni Direk, parang napiit yung tawa na sabi niya, alam ko na yung kahinaan. Sabi ni Direk, siyempre, hindi ako pumayag. Nung ako yung umibabaw sa kanya, siya naman yung dinilaan ko. So, naging totoo? Totoo din yun. Talagang totoo na. Naging totoo na yung bedside namin. Hulaan ko, naging tahimik sa set, no? Sobrang tahimik talaga. Like, parang focus after nun, pagka ang tagal nga, tapos na eksena namin, tapos na yung lines namin, hindi din nag-cut. Biglang pagkakat sabi ni Direk, shit, parang mas daig nyo pa yung mag-bedsin kaysa lalaki yung ka-bedsin mo. Ayan. Iba yung nabibigay talaga. Siyempre, babae, komportable. Ayan. Tama. Okay, so ako, maraming salamat, Ella. Promote mo naman kung ano yung mga gusto mo i-promote sa mga audience natin. So, ayun guys, catch me Zone and streaming on T1X. So, for sure, hindi ko na ipopromote yung event kasi siguro tapos na yung event bago malabas to. So, ayun, I'm Ella Valdez. Popromote ko lang yung sa mga friends ko. Siyempre, nagpo-promote sila. Direct Mike Nerfol, T1X, The Will Out Night, Kuya Real McCoy, sila Matt, Amat's Clothing, Skin, Artistic Tattoo Group, then sa lahat ng mga taga Negros Occidental, for your quality stickers, please visit Bon Crafts. Hanapin nyo lang si Sir Bon Spencer, ang pinakagwapong owner. Yun lang, guys. Ang daming social media mo. Huwag mong kalimutan. Don't forget to follow my new Facebook page, Ella Valdez. May Instagram, Ella Valdez. TikTok page, Ella Valdez. Ayan, okay. Ako naman, syempre, walang hanggang shoutout sa management ko, Tritone Entertainment, Tritone Studios, at syempre, Diamond Skincare. Maraming salamat. Biggest shoutout din sa MNLA, Uncle Frank. At syempre, perfume ni Tio Picotin. Di ba? Ang pinaka
available na sa Facebook. So, message nyo lang yung Picotin Perfume Facebook page para maka-order. Updated price po tayo. At syempre, don't forget to subscribe to this channel. Malapit na tayo sa 100,000, 15,000 na lang, 100,000 subscribers na tayo dito sa YouTube. Don't forget to follow Spotify para mapakinggan nyo dito sa kotse. I-rate nyo na rin yung podcast. And maraming salamat sa mga nanood. Again, see you on the next episode. Ito ang paborito nyong Tio, si Tio Bry. I'm out. Oh yeah, Urban Nation. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling